German philosophy create a beautiful garden to attract butterflies. And this is it. Because of what we have planted at Altam Farm Resort, mayroon po tayo ditong isang paru-paro na maganda. Kasi may kukon dito, tingnan nyo. At saka marami ditong mga kukon, hindi lang po sila ay nasa flowers talaga or bulaklak, kundi na rin sila sa mga tanim natin. This is limoncito. Kaya nga ito'y naging kalbo. Pero okay lang, at least it produces a beautiful butterflies. Mayroon tayong pamahain na pag makakita tayong butterflies, ang ating isip, yung patay na bumibisita sa atin. Alam nyo, I would like to clarify, hindi po yun totoo. Bakit? Kasi sa Hebrew 9:27, after death, judgment will follow. So ang logic, kung ang tao ay hinatulan ng Panginoon, John 14:6, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and life. The ultimate judger is only Christ. There's no other than. Even Mary, saints, angels are only intercessors. That's what Arkanghel Rafael claimed in Tobit 12:12, 15, sabi ni Arkanghel Rafael, ako pong nagdadala sa dasal niyo, Sara at Tobias, doon sa trono ng Diyos. Pero, if we talk about judger, it refers only to our Lord Jesus Christ. Kaya nga, pag may hahatol sa yung tao, wala po silang karapatan. They are not your judger, and they do not know your future. Kasi ang Panginoon is the only one. Kaya nga, may mga tao magsabi na ikaw ay maimpyerno, ikaw ay magkaganito, huwag kang magpaniwala. Kasi nga si Duterte noon, they said that Duterte will be in hell after his life. Kaya nga, ang sagot ni Digong, bakit ang Panginoon? Nag-chat ba? Nag-text ba? Nag-messenger, nag-Instagram, nag-telegram sa iyo at sinabi na ako ay maimpyerno? Ang tanong, wala. Kaya nga ako, hindi po ko maniniwala that religion is the basis of God during the judgment day kasi it's not true. Bakit? Kasi ang Panginoon hindi magtanong anong reliyon mo, anong status mo, anong course of profession mo. Ang tanong sa Panginoon, what have you done? Matthew 25, that's the pattern. Yung sinapirit ni Kristo yung karnero at sa katupa. Ang karnero referred to the good people, candidates for eternal life. Kanding are candidates for eternal fire. So yun ang basis. 5:10 sa ikadawang Corinthian, it says, we will be judged according to our good works. So good works talaga. Kaya nga, pag may humatol sa inyo, huwag kang magpaniwala. Now, if Jesus is our ultimate judger, once ang tao mamatay, pupunta sa isang lugar kung saan si Kristo doon ay maghukom. So paano yun? If our loved ones are already in heaven, simply by the nature of God, it's called omnipresente. That's the nature of God. Therefore, ang santo or tayo, pag maligtas tayo, 1 John 3:2, sa Bisaya, makaambita. Or else, my point is, we can share what is the nature of God. Omnisciente, matalino, omnipresente, can locate in every place, omnipotence, powerful. Kaya nga yung mga santos, kahit ano sila, or sino sila, makaintindi, kahit Bisaya ka, or Tagalog ka, Waray ka, Bicolano ka, Ilonggo ka, it's not a problem because they inherited the nature of God. Yun ang nature ng Panginoon. Omnisciente, napakatalino. Now, pag yung kaluluwa ay nasa impyerno, paano yun babalik? Hindi na. Luke 16, sabi ni Abraham, no more. According to him, to the lost rich man. At tayo naniwalang Katoliko may purgatorio, lalo na. So, hindi po totoo ng ating mga mahal sa buhay ay naging paru-paro or naging palaka, naging asong itim, pusang itim. Mali yun. It's a superstitious belief. Kaya nga, ang iba, pag makakita ng paru-paro sa kanilang mga bahay, sila po'y nalulungkot, baka may mamatay na naman. No. Baka mayroon kayong mga tanim doon sa loob ng bahay ninyo. Lalo na pag may mga bulaklak during vigil time. Siyempre, paru-paro will enter or any insects because they're attracted by the odor of that flowers. That's true scientifically. Kasi ang trabaho ko talaga ay nagtuturo
para malinawagan yung mga isipan ninyo at puso ninyo. So, my point is, hindi po ang ating mahal sa buhay maging ganito. It's literal paro-paro. Anong sabi ng German philosophy? Create a garden to attract butterflies. Yun ang aking isip, being an entrepreneur. Kaya, developments of this resort continues right now, kahit sa ating mga kahirapan, because it's not easy to finance such place. Ang hirap nga magawa ng isang kubo, lalo na pag a big place like this. Kayo operate this farm also. It's so expensive. Mabuti na lang, mayroon tayong mga taong, mga generous, tumutulong sa akin, headed by Rosto Pragalamiton, silang Castrodes, mga Oy, mga Tan, mga Aragon, silang Oblimar, silang Mansinares, silang Editas, Runo, Ranyua, mga Galintes, mga Saulan at marami pang iba. Tumutulong sa akin. May business partner ako sa Cebu, Roxanne Ilin Tapayan Vergara, kasi hindi naman madali. Pero ang sa utak ko, I need to develop this place continuously to attract more tourists. I need to build a farm to attract more people to visit in order they will imitate, in order they will plant, like you, to fight against global warming, climate change. As a content creator, ito rin ang dapat nasa utak natin kasi ito ituro ng aking editor ng ating network, Nante Vera. Sabi niya, bro, tandaan mo ang German philosophy, create a garden to attract butterflies. Itong nangyari, ginalingan ko sa lahat ng aking makaya by the help of God Almighty, yung mga contest natin na sana'y papatok. And you know what? I'm not mistaken because marami tayong videos na nag-millions, ang iba candidates for millions, may mga nag-viral nga. Every week, nagba-viral yung videos natin at yung ating page is now turning to 69,000 after 4 months and 7 days in content making as a vlogger. Bakit? Kasi sinunod ko yung konsepto. Ano yung konsepto? Create a garden. Kaya kayong mga content creators, para ma-attract yung viewers at followers niyo, galingan niyo. Wala kong ibang matulong. Not follow to follow, not count me in. Mali yun. Kasi business gusto to eh. In order to attract customers, quality service, quality products like McDo, Jollibee. Pag nandun ka sa quality service, quality products, ang mga tao ay papasok at bibili sa iyo. Mostly, yung mga institutions na ito, sila'y nag-practice ng respect. Pag papasok ka, kahit anak ko, 13 years old, tinatawag na ma'am, or kahit pulubis, tinawag na sir, that's respect. Kaya nga, in order to elevate your life, to attract more customers, to attract the people around you, kung negosyante ka, or vlogger ka, galingan mo. Ugali mo, importante. Kaya ngayong mga bashers ko, hindi po sila umangat. Tiningnan ko mga Facebook. Bakit? Ugali pa lang, talo na. Kasi sometimes, yung ugali talagang nagpatalo sa iyo. Pero maganda ka ng kalooban, people can notice it, and they are magneted to it like me. People are attracted to what I have done. Kahit napakasimple lang ginawa ko. Simple lang. Binater TV, also may collaborator in content making. Ang bait doon. Kaya nga, she has a lot of followers and viewers also. Totoo yun. Manotice yan ng mga tao kung ano ang nasa puso mo. Ako nga, hindi ako nagjo-joke. Simple lang. Inausap lang ako ninyo. Or kinausap ko lang kayo. Ang iba nga, nagalit sa akin. Sabi na, boring daw ako, pero nanood lagi. Wala nang kwentang contents ko, pero lahat ng videos ko, pinanood, nag-comments doon. What insane people like them. So, ganun lang. I challenge you. Aangat ka pag i-practice mo tong principle. Maraming butterflies kasi mayroon tayong tanim, may garden. Aangat ka sa negosyo mo pag maraming customers kasi you practice quality service at saka quality products. At saka sa buhay mo, masaya kasi marami kang kaibigan kasi ganahan sila nimo. They love you, they like you. Yun. Pero pag pangit ugali mo, they will live from you. That's true. So, ganito na lang kasi ang turo ko talaga, how to attract customers, how to attract viewers, followers, how to attract blessings, galingan mong buhay mo. Kasi, pag magaling ka, like Luke 19 sa Kiyo, kumatkat doon, katkat, I don't know what's Tagalog, katkat, ning climb, doon siya umakyat, Jesus notices him. Kasi ang Panginoon is attracted to people na madiskartet maparaan. Kaya nga, lahat ng bagay ginawa mo and people are not attracted to you, it's okay. Because I know,
God notices you. God is attracted to you. Okay? God bless you.